Enero 2024, sa isang laboratorio sa Quezon City, sa loob ng isang maliit na waiting area, magkatabing nakaupo ang dalawang kabataang babae na kapwa ay may hawak na sanggol. Kapansin-pansin ang tensyon sa kanilang mukha. Pareho silang tahimik, ngunit halatang sabik na malaman ang resulta ng pagsusuri na magpapasya sa kanilang kinabukasan. Ang dalawang sanggol ay sabay na isinailalim sa DNA testing upang matukoy kung sino ang kanilang tunay na ama. Ang ipinararatang nilang ama ay iisang lalaki, isang kilalang basketball player sa kanilang bayan na matagal nang hinahangaan sa mga paliga at inter-barangay tournament. Para sa dalawang babae, mahalaga ang resulta ng pagsusuring yon, hindi lamang para sa sustento, kundi para sa pagkilala sa kanilang mga anak. Ang isa sa kanila ay si Jenny, 19 anyos, isang senior high school student na tumigil sa pag-aaral nang mabuntis. Ang ikalawa naman ay si May, 18 anyos, kaibigan ni Jenny at nakatira sa kalapit na barangay. Sa araw na yon, kasama nila sa testing center ang ilang kamag-anak na sumusuporta sa kanilang desisyon na ipaglaban ang karapatan ng kanilang mga anak. Ilang linggo ang lumipas bago lumabas ang resulta. Sa araw ng paglabas ng report, muling nagtipon ang dalawang babae sa parehong testing center, kasama nila ang ilang opisyal ng barangay na kinatawan ng pamilya ng lalaki. Nasa kamay ng laboratorio staff ang dokumentong maglalaman ng sagot sa matagal ng tanong. Sa sandaling binuksan ng sobre, naging malinaw ang katotohanan. Parehong nagpositibo ang DNA match. Iisang lalaki ang ama ng dalawang sanggol. Ang balitang yon ay mabilis na kumalat sa kanilang komunidad sa loob lamang ng ilang oras. Naging usap-usapan na ito sa buong barangay. Marami ang nagulat, lalo na't ang lalaking tinutukoy ay gwapo, magaling sa laro at higit sa lahat ay pamilyado na. Para sa karamihan, hindi nila inaasahan na ang isang taong hinahangaan sa basketball court ay masasangkot sa ganoong iskandalo. Naging sentro ng diskusyon ang tanong kung paano nangyari na dalawang babae ang sabay na nagbuntis sa iisang lalaki sa loob lamang ng maikling panahon. Naging paksa ito ng usapan sa tindahan, maging sa kalsada at maging sa loob ng gymnasium kung saan siya madalas maglaro. Sa likod ng balitang yon, nagsimulang mabuo ang isang masalimuot na kwento, isang kwento ng paghanga, tukso at maling desisyon. Bago pa man sumabog ang iskandalo, kilala si Jobert Torres, 28 anyos, bilang isa sa pinakasikat na basketball player sa kanilang lugar sa Bulacan. Sa tuwing may paliga sa barangay o inter-town tournament, siya ang unang hinahanap ng mga manonood. Matangkad, malakas ang pangangatawan at mabilis kumilos sa court. Mga katangiang nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang atleta na maaasahan sa mahalagang laban. Sa bawat laro, madalas marinig ang sigawan ng mga tao sa gilid ng court. Kapag siya ang may hawak ng bola, tumataas ang excitement ng crowd. Para sa maraming kabataan sa lugar, si Jobert ang naging inspirasyon dahil sa kanyang husay at angking karisma. Maging sa mga babae ay malakas ang kanyang hatak, kahit pa siya ay kasal na. Ang kanyang asawa ay si Hannah Torres, 27 anyos, ay isang tahimik at responsabling ina na nakatutok sa pag-aalaga ng kanilang anak na lalaki na 3 taong gulang pa lamang. Nakatira sila sa isang maliit na bahay malapit sa gymnasium kung saan madalas maglaro si Jobert. Sa paningin ng kanilang mga kapitbahay, isa silang ordinaryong pamilya na nagsisikap mabuhay ng maayos. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, maayos ang kanilang relasyon. Masipag si Jobert sa trabaho at sa paglalaro. Kapag walang laro, tumutulong siya sa maliit na negosyo ng kanyang magulang. Si Hannah naman ay abala sa bahay at sa pagpapalaki ng kanilang anak.
Sa panlabas, tila walang problema ang kanilang buhay. Ngunit kilala rin si Jobert sa kanyang nakaraan. Noong kabataan niya, marami na siyang naging karelasyon. Dahil sa kanyang itsura at kasikatan, madali siyang mapansin ng mga babae. Kahit na nagpakasal siya kay Hannah matapos ang 1 taon na relasyon, nananatili ang imahe niya bilang isang lalaking hinahangaan at hinahabol ng iba. Abril 2023, ginanap ang isang malaking torneo sa barangay gym. Maraming koponan ang sumali at naging sentro ng atensyon si Jobert dahil sa kanyang husay sa laro. Sa araw na yon, kabilang sa mga manonood ang 2 kabataang babae, si Jenny, 19 anyos at si May, 18 anyos. Magkaibigan ng dalawa at parehong humanga kay Jobert mula sa unang pagkakataon na mapanood nila itong maglaro. Sa simula, simpleng paghanga lamang ang kanilang naramdaman. Pagkatapos ng laro, lumapit sila sa kanya upang magpa-picture at magbigay ng pagbati. Para kay Jobert, ordinaryong pangyayari lamang yon. Sanay na siyang lapitan ng mga tagahanga, kaya hindi niya ito binigyan ng malalim na kahulugan. Ngunit para kina Jenny at May, iba ang naging epekto ng sandaling yon. Mula sa simpleng pagkakakilala, nagsimula ang isang koneksyon na hindi nila inaasahan. Nagkaroon sila ng interes na makilala pa ang lalaking matagal nilang hinahangaan. Sa mga sumunod na araw, patuloy nilang sinundan ang kanyang mga laro at naging mas malapit sa kanya. Sa panahong yon, hindi pa nila alam na ang simpleng paghanga ay magiging simula ng isang problema na kalaunan ay magdudulot ng kahihiyan at pagbabago sa buhay ng lahat ng taong sangkot. At para kay Jobert, ang pagiging bituin ng liga ay unti-unting magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Hindi dahil sa laro, kundi dahil sa mga desisyon na ginawa niya sa labas ng court. Matapos ang torneo noong Abril 2023, nagsimula ang mas madalas na komunikasyon nina Jenny at May at Jobert Torres. Sa simula, simpleng mensahe lamang ang naging palitan sa social media. Pagbati sa magandang laro, tanong tungkol sa susunod na schedule ng liga, at mga birong karaniwan sa mga kabataang magkakaibigan. Hindi nagtagal, naging mas madalas ang kanilang pag-uusap. Sa loob ng ilang araw, nagkaroon sila ng mas personal na koneksyon upang maging mas madali ang komunikasyon. Gumawa sila ng isang group chat kung saan silang 3 lamang ang miyembro. Doon naging mas maluwag ang kanilang usapan. Minsan ay tungkol sa basketball, minsan ay tungkol sa pang-araw-araw na buhay, at kalaunan ay napunta sa mas sensitibong paksa. Habang tumatagal, naging mas komportable ang bawat isa sa kanilang grupo. Sa mga sumunod na linggo, nagkaroon ng serye ng lihim na pagkikita ang 3 sa isang maliit na lodge sa kalapit na bayan. Sa bawat pagkikita, mas lalong naging malapit ang kanilang ugnayan. Ang dating simpleng paghanga ay nauwi sa mas mapusok na sitwasyon na hindi na nila kontrolado. Ang mga sandaling yon ay naulit ng ilang beses sa loob ng 2 buwan. Sa panahong yon, hindi nila iniisip ang magiging kahinatnan ng kanilang ginagawa. Para sa kanila, tila isang lihim na karanasan lamang ito, isang bagay na pansamantala at hindi malalaman ng iba. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may mga pagbabago na napansin ng 2 babae sa kanilang katawan. Nagsimulang sumakit ang kanilang ulo at makaramdam ng panghihina. May mga araw na nahihilo at nawawalan ng gana sa pagkain. Sa una, inakala nilang simpleng pagod lamang ang dahilan, ngunit nang magpatuloy ang mga sintomas, nagpasya silang magpasuri. Doon nila nalaman ang katotohanan. Pareho silang buntis. Ang balitang yon ang naging turning point ng kanilang buhay. Sa sandaling yon, nawala ang pakiramdam na ito ay simpleng karanasan lamang. Ang sitwasyon ay naging seryoso at puno ng responsibilidad para kina Jenny at May. Malinaw kung sino ang ama ng kanilang dinadala. Hindi nagtagal, humingi sila ng pananagutan kay Jobert.
Ngunit sa halip na tanggapin ang katotohanan, pinili niyang itanggi ang lahat. Ayon sa kanyang pahayag, hindi raw siya sigurado kung siya ang ama ng mga bata. Posible raw na may ibang lalaki na sangkot sa kanilang pagbubuntis. Ang pagtatangging yon ang nagdulot ng tensyon sa pagitan nila. Sa mga sumunod na linggo, kumalat ang balita sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Unti-unting naging usap-usapan sa komunidad ang nangyari. Ang dating lihim na relasyon ay naging pampublikong issue. Ilang buwan matapos malaman ni Jenny at May na sila ay parehong nagdadalang tao, nagpasya silang gumawa ng hakbang upang harapin ang katotohanan. Hindi na nila kayang itago ang sitwasyon, lalo na't unti-unti nang lumalaki ang kanilang tiyan at napapansin na ito ng mga kanilang pamilya at kapitbahay sa kanilang barangay sa Bulacan. Sa mga panahong yon, ramdam na ang tensyon sa kanilang komunidad. May mga bulungan na sa tindahan at sa kalsada. May mga nagtatanong kung sino ang ama ng dalawang bata. May ilan ding naghinala na iisang lalaki lamang ang sangkot, ngunit wala pang malinaw na ebidensya upang patunayan yon. Sa gitna ng sitwasyon, nagpasya sina Jenny at May na direktang lumapit sa asawa ni Jobert. Isang hapon nagtungo sila sa bahay ni Jobert at Hannah Torres. Kasama nila ang kanilang kamag-anak na nagsisilbing saksi sa kanilang pag-uusap. Doon nila ipinaalam ang kanilang kalagayan at ang paniniwala nilang si Jobert ang ama ng kanilang dinadala. Ang balitang iyon ay nagdulot ng matinding pagkabigla kay Hannah. Sa loob ng bahay, nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Ayon sa mga nakarinig, paulit-ulit na itinanggi ni Jobert ang paratang. Iginiit niyang wala siyang pananagutan at hindi siya sigurado kung siya nga ang ama ng mga bata. Para sa kanya, posibleng ibang lalaki ang may kinalaman sa pagbabuntis ng dalawang babae. Ngunit tanda sina Jenny at May. Dala nila ang screenshot ng kanilang mga pag-uusap sa social media, mga mensahe na nagpapatunay ng kanilang relasyon at mga detalye ng kanilang mga lihim na nagpapakita. Ipinakita rin nila ang petsa at lugar ng mga pagkakataong nagkita sila ni Jobert. Dahil sa bigat ng ebidensya, napilitan ng magkabilang panig na dalhin ang usapin sa barangay. Sa harap ng mga opisyal na barangay, isinagawa ang isang formal na pag-uusap upang maresolba ang sigalot. Naroon ang pamilya ni Jobert, ang pamilya ng dalawang babae at ilang residente na naging saksi sa pagdinig. Sa kabila ng lahat, nanindigan pa rin si Jobert sa kanyang pahayag. Ayon sa kanya, wala siyang kasiguraduhan na siya ang ama ng mga batang dinadala nito. Iminungkahi niyang hintayin ang kapanganakan ng mga sanggol at saka lamang magsagawa ng DNA test upang matukoy ang katotohanan. Sa huli, iyon ang naging kasunduan ng lahat. Maghihintay sila hanggang sa maisilang ang mga bata. Pagkatapos nito, isa sa ilalim ang mga sanggol sa DNA testing upang malaman kung siya nga ang tunay na ama. Ang desisyong yon ay nagbigay ng pansamantalang katahimikan sa kanilang komunidad. Tumigil ang mainit na argumento at pansamantalang humupa ang tensyon sa pagitan ng mga pamilya. Ngunit sa likod ng katahimikang yon may mabigat na emosyon na patuloy na umiiral. Para kay Hannah, nagsimula ang matinding pagdududa at pangamba sa kanyang pagsasama. Para kina Jenny at May, nagsimula ang mahabang paghihintay para sa hustisya. At para kay Jobert, nagsimula ang panahon ng takot. Isang takot na darating ang araw na hindi na niya kayang itanggi ang katotohanan. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pagdinig sa barangay. Habang hinihintay ang kapanganakan ng mga sanggol, patuloy ang usap-usapan sa komunidad tungkol sa nangyari. Ang pangalan ni Jobert Torres ay madalas nang marinig sa mga kwentuhan sa tindahan, sa terminal at maging sa loob ng gymnasium kung saan dati siyang hinahangaan bilang bituin ng liga. Sa panahong yon, kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang buhay. Mas naging tahimik, bihira na siyang sumali sa mga paliga at kung maglaro man, ramdam na ang distansya ng mga dating sumusuporta sa kanya. Samantala, si Hannah, ang kanyang asawa, ay patuloy na nag-aalaga sa kanilang anak habang dinadala ang bigat ng sitwasyon.
Sa loob ng kanilang bahay, unti-unting nabawasan ang tiwala at respeto na dati ay matibay sa kanilang pagsasama. Bagamat nananatili siyang tahimik sa harap ng ibang tao, ramdam ang pagod at pangamba sa kanyang mga mata. Dumating ang araw ng kapanganakan. Magkasunod na isinilang nina Jenny at May ang kanilang mga anak sa magkaibang ospital sa loob lamang ng ilang linggo. Sa sandaling yon, naging malinaw na hindi maiiwasan ang susunod na hakbang, ang DNA testing na magbibigay ng final na sagot sa matagal ng tanong. Agad na isinagawa ang pagsusuri. Kumuha ng sample mula sa 2 sanggol at kay Jobert upang matukoy ang biological na ama. Sa loob ng ilang linggo, muli na namang naghintay ang lahat sa resulta. Isang paghintay na puno ng tensyon at kaba. Sa araw ng paglabas ng report, nagtipo ng mga sangkot sa isang testing center sa Quezon City. Tahimik ang paligid, walang gustong magsalita. Lahat ay nakatuon sa isang dokumento na hawak ng laboratory staff. Nang mabasa ang resulta, tuluyang lumabas ang katotohanan. Si Jobert Torres ang biological father ng parehong sanggol. Sa sandaling yon, nawala ang lahat ng pagdududa. Wala nang maitatanggi. Ang balitang yon ay mabilis na kumalat sa kanilang barangay sa loob lamang ng ilang oras. Naging sentro na naman ng usapan ng kanyang pangalan. Para sa maraming residente, ang dating hinahangaan na atleta ay naging simbolo ng isang eskandalo na hindi inaasahan. Nagdulot ito ng matinding kahiyan sa kanyang pamilya. Maraming kaibigan at kakilala ang unti-unting lumayo. May mga sponsor na tumigil sa pagkuha sa kanya bilang player sa liga. At ang respeto na dati niyang tinatamasa ay napalitan ng paghusga ng komunidad. Para kay Hana, iyon na ang huling pagkakataon. Matagal na niyang kinimkim ang sakit at pagdududa. Ngunit ang resulta ng DNA test ang tuluyang nagpatibay sa kanyang desisyon. Sa kabila ng pagsasama nilang mag-asawa, pinili niyang protektahan ang sarili at ang kanilang anak. Sa mga sumunod na araw, nagpa siya siyang makipaghiwalay kay Jobert. Sa puntong yon, tuluyang nagbago ang takbo ng buhay ng lalaki na minsang tinawag na bayani sa basketball court. Ang kanyang pangalan ay hindi na iniuugnay sa panalo sa laro, kundi sa isang pagkakamali na sumira sa kanyang pamilya at reputasyon. Matapos ang hiwalayan ni Hana at Jobert, hindi na muling bumalik sa dati ang kanilang buhay at sa kanilang barangay sa Bulacan. Ang dating masayang pamilya ay napalitan ng katahimikan at distansya. Si Hana ay nagdesisyon na manirahan kasama ang kanilang anak sa bahay ng kanyang mga magulang upang makapagsimula muli sa mas ligtas at maayos na kapaligiran. Sa mga sumunod na linggo, nagsampa siya ng kasong violence against women and children at pangangaliwa laban kay Jobert. Ayon sa kanyang reklamo, hindi lamang emosyonal na sakit ang kanyang naranasan kundi pati na rin ang kapabayaan sa kanilang pamilya. Habang abala si Jobert sa kanyang personal na relasyon, unti-unting napabayaan ang kanilang anak at ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagsimula ang pagdinig sa korte sa Malolos. Doon isa-isang lumabas ang mga detalye ng nangyari. Sa bawat pagdinig, unti-unting nawala ang natitirang pag-asa ni Jobert na maibabalik ang kanyang dating reputasyon. Ang korte ay naglabas ng desisyon na may kaukulang parusa sa kanyang ginawa. Taong 2025, ipinag-utos ang kanyang pagkakakulong at obligasyon na magbigay ng suporta sa kanyang mga anak. Ngunit dahil sa pagkawala ng kanyang trabaho at reputasyon sa liga, nahirapan siyang tuparin ang mga responsibilidad na ipinataw sa kanya. Sa loob ng kulungan, tuluyang nagbago ang kanyang mundo. Ang dating ingay ng cheering crowd at tunog ng bola sa court ay napalitan ng katahimikan ng selda. Ang dating pagkilala sa kanya bilang isang atleta ay napalitan ng isang bagong pagkakakilanlan, isang lalaking nahulog dahil sa sariling desisyon. Samantala sa labas ng kulungan, nagpatuloy ang buhay ng mga taong naiwan. Si Hana,
ay tumayong mag-isa. Upang palakihin ang kanilang anak, tinulungan ng kanyang mga magulang na patuloy na sumuporta sa kanila. Sa kabila ng kahirapan, pinili niyang maging matatago pang mabigyan ng maayos na kinabukasan ng bata. Sina Jenny at May naman ay nagpatuloy sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Dala ang bigat ng karanasan at ang stigma ng eskandalo sa kanilang komunidad na sila rin naman ang gumawa. Sa huli, ang isang lalaking minsang hinangaan sa basketball court ay bumagsak hindi dahil sa pagkatalo sa laro, kundi dahil sa maling desisyon sa sariling buhay. Isang paalala na ang tagumpay sa harap ng maraming tao ay maaaring mawala sa isang iglap kapag pinili ang maling landas.